Hello, welcome back to my YouTube channel guys. Ngayon lang ako ulit gagawa po ng video ng vlog ko kasi sobra pong busy. Ngayon guys, ang gagawin kong vlog ay tungkol po ito sa mga proseso kung paano po mag-apply dito sa Hong Kong. Simula po sa proseso, sa mga tips para iwas scam at sa mga gastusin. Para po ito sa mga first timer na gusto pong pumunta rito. Kaya makinig po kayo. Okay, hello guys. Ngayon mag-uumpisa tayo. Ang gagawin ko ay para sa mga lahat ng first timer na gusto o nagpaplano na gustong pumunta o mag-abroad dito sa Hong Kong. Bibigay ko po sa inyo kung ano yung tamang proseso, magkano yung aabutin, at ano yung mga kailangan gawin. Kaya makinig kayo kapag kayo ay isang first timer para hindi kayo ma-scam sa mga agency at hindi po kayo ma-scam ng mga taong nag-aalok sa inyo ng trabaho dito. Kaya makinig po ng mabuti. Guys, ang mga unang gawin nyo, kung sakaling gusto nyo mag-abroad o mag-apply dito sa Hong Kong, ang una nyo pong gawin ay magbaon ng maraming pasensya. Dapat ready po kayo, aware po ang family nyo sa maging sitwasyon nyo sa abroad. Alam po natin guys, na kapag nag-abroad ay swertihan lamang. Dapat handa ka, hindi ka po mahuhumsik. Pangalawa, kapag nag-apply dito sa Hong Kong, dapat meron pong pera na nakahanda. Pangatlo, dapat po kapag nag-apply dito sa Hong Kong, ay maghanap ng mga legit na agency. Huwag po maniniwala sa mga taong nag-aalok ng trabaho dito sa Hong Kong. Unang-una, i-search ang agency na pag-a-applyan nyo sa website ng PUA or DMW. Dapat po legit. Okay guys, yun yung tatlong yan ay dapat nyong tandaan kapag kayo po ay nag-apply dito sa Hong Kong. Okay, liwanag ko yung number 1. Bakit kailangan nyo ng mahabang pasensya? Guys, alam naman natin na dito sa Hong Kong ay maraming nagkakandarapa, maraming nagpaplano, kasi yung Hong Kong, alam natin na may mas pinakamalaking sahod, mas malaking sahod compare sa ibang mga domestic helper na country. Kaya marami pong nagkakandarapa. Pero po, ang Hong Kong po, sasabihin ko po ang katotohanan, based po ito sa mga experience ng mga kababayan na rin dito. At medyo, isa na rin po ako doon. Dito po sa Hong Kong guys, ang kalaban dito ay terminate or break contract. Bakit? Dapat, kapag ikaw nangarap ng Hong Kong, alam mo sa sarili mo, na ito rin yung bansang pwede kang iti-terminate. Meron iba dito, isang araw pa lang, kakarating pa lang sa amo, terminate na. Okay? Kaya guys, magbao ng maraming pasensya. Alam po natin na swertihan lamang ang pag-abroad. Kahit saang bansa yan. My worst case lang is ang Hong Kong, may termination. Pwedeng on the spot, pwedeng 1 month notice. Pwede ka rin mag-break on the spot, pwede ka rin mag 1 month notice. Okay? Pangalawa, pera. Yung pera. Sa proseso ng pagpunta dito sa Hong Kong guys, unang-una, para hindi kayo ma-scam, ang gagastusin lamang dito kapag first timer ay unang first medical kapag may employer na, first medical kapag may employer ka na, tsaka ka lang magbi-medical. Okay po, nasa 3,000 or 3,500 yun. Last 2022, yung ako. 3,000 or 3,500. First medical. Yun yung sarili nating pera. Pangalawa guys,
training for NC2. Ano ba ang NC2? Domestic worker po na NC2. Training po ito para dito sa Hong Kong. At ang agency nyo po, magbibigay po sila ng training center kung saan nyo gustong mag-training. Basta make sure na legit yung agency nyo. Ang binayaran ko noon, noong 2022, is around 16,000 sa training lang po for domestic worker NC2. Pangatlo, 1,000 plus 1,700 ata na bayad sa pag-assessment nyo sa TESDA. After kasi ng training nyo guys, meron kayong assessment yan. Kung ano yung pinag-aralan nyo dun sa loob ng training center, yun din po sa assessment nyo sa TESDA. 1,700 po ang bayad nun. At syempre, mga pamasahe nyo na po pagpunta ng pag-a-apply at pagkuha ng mga passport. Dapat nakakuha na kayo niyan. Passport, NBI, no need na. Birth certificate. Yun lang ang kailangan guys kapag nag-apply dito sa Hong Kong. At syempre, e-registration. Gumawa kayo ng email registration kung marunong na kayo. Pumunta kayo sa website ng www.eregistration.com.ph. Mag-registration kayo. Gumawa kayo ng e-reg nyo or POs. Gumawa kayo. Yun po yung mga kailangan sa pag-process dito sa Hong Kong. Kung ito-total ko guys, kung magkano lahat, kung gagastusin, kung kukwentahin natin yung, kung the same for my experience lang, na 16,000 yung training center, nasa 3,500 yung medical, siguro nasa 19,500, right? Pamasahe mo pa, buti kung taga Maynila ka lang. Kasi, base lang to guys, kasi nasa Maynila ako nakatira eh. So, wala ako masyadong gastos sa pamasahe kasi hinahatid ako ng asawa ko before. So, kung ikaw ay outside Manila, expect mo yung pamasahe. Pero itong kukwentahin ko guys ay para lamang sa training, medical, assessment. Yan guys is nasa siguro sa mga 21,000. Wala kasama yung pagkuha ng passport, pagkuha ng mga requirements nyo. Ito ay processing lamang sa agency. Yan lamang guys, wala pong placement fee ang Hong Kong. Kapag kayo po ay nag-apply at hiningan kayo ng placement fee bukod sa training fee, ay scam po yun. Walang placement fee kahit saang legit agency guys. Bukod tanging training fee lang kapag first timer. Kapag ex-abroad ka naman, like galing UAE, at meron ka ng domestic worker NC2, alam ko tinatanggap na nila dito. Basta ang tanging hanapin nyo guys ay legit agency. Legit po na agency ang dapat hanapin nyo. Okay? So ngayon guys, nakapag-apply na kayo. Nakapag-process na kayo. Sa pag-a-apply dito sa Hong Kong, alam ko ngayon siguro 2 to 3 months guys. Basta make sure lang ninyo guys na legit yung agency na pinag-applyan nyo. At dagdag kaalaman pa or tips guys. Pwede po kayong mag-apply ng direct dito sa Hong Kong kung may kamag-anak kayo na may kilalang agency dito or kilalang amo. Pwede po, mas less gastos na po yun. Kasi kadalasan ay ang employer ang gumagastos na. Hini-help kayo ng employer nyo. Kapag may kilala kayo ng agency na nagda-direct hire sa Pinas. Yung agency dito, yun na po yung maghanap ng employer nyo at mag-tie up na lang sila ng agency sa Pinas para mag-process ng PDOS nyo, ng mga certification nyo. Sa pag-a-apply ng Hong Kong guys, meron tayong medical kapag may employer na, training, PDOS, OWA, or applying visa and wait ng ticket. Kaya umabot siyang 2 to 3 months, minsan 4 na buwan pa. Ngayon yun yung processing ngayon guys. Okay? Ngayon guys, sa mga baguhan dyan, dapat po kapag nag-sign kayo ng kontrata nyo, basahin ng maigi.
kapag nag-interview kayo, wag na wag po puro oo or yes ma'am, yes sir, yes sir. Wag ganun guys. Tingnan mo Tingnan nyo ng maigi guys. Kasi yun yung kadalasang problema dito sa Hong Kong. Yung yes tayo ng yes kasi nasa Pilipinas tayo. Guys, mas mabuti pa rin guys na mas kilalanin natin. Marami pong employer guys. Mas mabuti nang mas mampili tayo at intindihin kaysa magdusa ka ng 2 years. At yung iba tiniterminate dito ng 1 araw pa lang, 3 araw. Kaya guys, kapag may time kayong magtanong kayo sa employer niyo. Huwag yes ng yes. Huwag pirma ng pirma. Basahin ng maigi yung kontrata guys. Yun yung mga natutunan ko guys. Kaya basahin. At kung kailangan sa mga first timer dyan, huwag pumirma ng may kasama dito sa Hong Kong. Yung may share work kayo sa loob ng bahay, kahit Filipino pa yan, kung kinakailangan huwag kayong pumirma. Yun po yung 80% problem dito sa Hong Kong. Hindi man lahat, pero yun po yung 80% problema kapag may kasama sa work dito sa Hong Kong. Tips lang guys, pero hindi ko po nila lahat. Nasa pakikisama pa rin po. Pero kung hanggat kaya namang hindi pumirma, mamili ng amo, gawin niyo po. Dahil pag 2 taon po yun guys, yung kontrata 2 taon po. Pagtiisan niyo. Okay? Pangalawa, basahin ng maigi yung kontrata kung ano yung mga trabaho ninyo. Okay? Ngayon guys, yung mga binibigay kong tips sa inyo, sana mas makakatulong sa inyo. Ilalapag ko rin dito sa description or pwede kayong mag-comment kung ano yung mga legit agency at kung meron kayong hindi naintindihan sa pinapaliwanag ko. Kasi hindi rin naman ako perfecto. Minsan nakakalimutan ko rin kasi syempre yung mga sinasabi ko guys ay hindi ko po tinitake down or sinusulat. Sinasabi ko po kung ano yung reality. Okay guys? So ngayon guys, sa mga first timer, good luck. At ilalapag ko dito yung mga legit agency or kung ano yung agency ko dito para hindi kayo ma-scam. Ito ang agency ay sa Manila lamang, hindi ko wala akong alam sa mga outside Manila like Mindanao or Visayas, wala po akong alam. Okay guys? So, ayun lamang guys. Sana man nakaka-help ako sa mga first timer na gustong mag-abroad dito sa Hong Kong. Free po kayong mag-comment. Handa po ako sumagot sa mga comment nyo. At free po kayong magtanong kahit ano po. Basta kaya akong sagutin, sasagutin ko po. Ngayon lamang guys. Maraming salamat po sa panonood ng aking vlog. Kung meron pa po kayong hindi maintindihan at gusto nyong gawin kong content, mag-comment lamang po kayo para magawan ko po. Thank you po. Maraming salamat guys. God bless po. And good luck sa mga nag-a-apply at may balak na pumunta rito. Okay guys, thank you. See you again on my next vlog. Bye-bye.